natin to, no? Para matapos na. Next week, midterm na. Okay, so far, ilan yung program natin? So, wala pa. Mag-mount muna tayo, ha? Okay na, nakaroon na si DBase. Ilan na yung natapos natin? So, meron na tayong 3 database. At meron tayong 11 PRG. No? So, nandyan yung student profiling, display deletion, tsaka entry. Tapos, nandyan yung schedule data entry, display ng schedule, so on and so forth. Bago may merong enrollment, no, program, enroll.prg. Tapos itong vSched, display lang to, and sched is display din. Change meaning change schedule. At yung slist is to view yung student na naka-enroll sa certain section. So, kompleto na ba? Kompleto na ba tayo? So, try nating i-run muna yung program natin. Tignan ko kung sinong laman ng student. Ayan. Si 2025-10. So, try nating i-run yung ating enrollment, no? So, do enroll. So, si 2025-ACT-10, sino to? 2025-ACT-10, si Tenorio, no? Dalhin natin siya sa ACT 1-1. So, yun yung schedule ni Tenorio, no? Nasa ACT 1-1 siya. Enroll another? No. Try nating i-run yung ating slist. So, ano ba tong slist? Ito yung listing per section. So, tignan nga natin kung sino Tenorio ay nasa ACT 1-1. So, ayun. Andun na si Tenorio, no? Sa ACT 1-1. Try nating palitan ang section ni Tenorio. So, anong PRG natin? Para mag-change ng section, change E. So, do change _ E. Si 2025-ACT-10. Enter. So, from ACT 1-1, second year pala siya, no? Nasa 2-4 siya. Ayun. Change another? No. So, i-run natin again yung slist. Tignan natin si ACT 1-1. Okay, wala na si Tenorio. Display another? Yes. Tignan natin si ACT 2-4. Ayun. So, andun si Tenorio. So, gumagana, no? Nai-enroll na lilipat. Okay. Question? May tanong ba? So, naka-upload na yan, nandun na yan sa ating LMS, no? Session 8. So, meron, almost complete na yung ating enrollment program. Okay? Almost complete na, no? So, meron na rin tayong entry ng bagong schedule. Tapos, meron tayong enroll, tapos change ng section, meron, tapos display ng listing. Ano pa kulang?
Palagay nyo, wala na ba? Ano pa kulang? Wala nang kulang. So, pag samasamahin na natin, gawa na tayo ng main program, no? So, main program, tawagin natin lahat ng program na ito. Okay, so, paano gagawin yung main program? Ano lang, no? Parang screen lang siya. So, let's say, gawa tayo ng bagong program. Modicom, ano magandang yun ano? Ipangalan. Main. Sige, main. Main lang. No? So, ang pangalan ng program natin, main.prg. So, ito yung integration no? Ng lahat ng ginawa nating subprogram. Magmula sa profiling hanggang sa scheduling at saka enrollment. So, tatlong part, no? So, hatiin natin yung screen natin into 3 parts para isang screen na lang. So, again, yung mga basic, set talk off, set stat off, set century on, ano pa? Clear tayo ng screen, gawa tayo ng box, 11, 2, 23, 79, double, control W, try natin kung mairaran na natin, do main, ayun, bakit ang liit nito? Kasi instead na 79, 29 lang yung nailagay ko, no? Dapat 79, double, control W, oops, naputol, no? Bakit siya naputol? Kasi nakasagad, kaya pagbaba ng cursor umangat, nakasagad ka sa 23. So gawin natin 22 muna, no? Control W, ayun, okay na. So meron tayong box. Siyempre, alam nyo na susunod dyan, no? Lagay lang ako ng line at anong row? 3? Anong colon? Anong colon? 2? Sige, 2 hanggang December 3, no? Colon 78, double line. Check natin, ayun, okay, isa. Meron ba akong heading na ilalagay sa taas? Pwede, no? So maglagay tayo at 15, ay mali, row 2, colon 15, say, anong isi-say ko rito? Enrollment. Ano magandang pangalan ng program? Enrollment system. Ganyan. Enrollment system. Ayan, ganyan lang. Sige. Control W. Run. Ayun. Andoon siya, no? Kahit saan ko siya ilagay, pwede. Pwede ilagay dito. Iusog ko na lang. So, dito na lang siya sa 3. Sa 2. Ayun, enrollment system. Nakatigit masyado, gawin natin 3. Sa dulo, maglalagay din ako, no? The same row, pero sa kabilang side, anong row yan? Anong colon? Sabihin natin 60. Say, sabihin natin version 1.0. Control W. Ayun. Pwede pa natin i-usog, no? Ilang row pa? Usog pa natin. Ilang row pa? 70? Hulaan nyo ilan? O bilangin nyo, no? Paano nyo mabibilang? Bilangin yung version.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yung character na i-display natin. Ang last line ko 79 minus 11 ilan? 79 minus 11 60 ano 8, tama. May space ako 67, so try natin gawing 67 to, no? Pag niran ko, ayun, no, sakto siya doon, no? Okay, enrollment system 67. Lagyan natin ano to, o ganyan na lang, so okay na yung heading natin. So ang gusto ko, maggawa ako ng ang design ko, isang box dito para sa profiling, pangalawang box para sa, let's say, schedule entry, pangatlong box para sa enrollment, ang apat na box yung prompt. Okay, so paano natin gagawin yun? Gagawa ko maliit na box dito. Sa anong coordinate ko? Anong row? Hello, mic test. Pwede akong mag-row. Ang last row na ginamit ko is 3. Pwede ilagay sa 4 yan, o kaya sa 5, no? So, ilan? So, lagay natin sa row 5 na nga lang. Anong colon? Colon 3 na nga lang, no? 2. Anong row? Sabihin natin row, anong last row ko? Sa baba, 22, di ba? So, dikit natin ng konti, no? Kung row 5 yan, galing ako sa 3, 22, minus 2, 20. Ayan, 20. Okay? Control W. Oh, mali ang error ko. Row 20, colon, kung ang 79, 1 to 79, meron akong 78. Hatiin ko sa tatlo yan, di tigaan yan. 2, 4, 6. No? 20. 78 eh. So, tigta 22. So, meron akong colon 3 plus 22, 25. Colon 25. Double. Control W. Ayun, oh, may isa na ako rito. Okay? May isa na ako dyan. Gusto ko dito naman. Isa pa ulit. So, another box. The same row which is 5. Pero hindi sa colon 3. No? 25 yon. So, dalawang colon, 25, 27. 27. 2. Same row, 20. So, kung 27 to, ilan ginawa natin? 22. So, 27 plus 22, 49. 49. Double. Try natin kung okay. Ayun. Okay na. So, may isa pa ako rito. Para sa enrollment. Okay? So, nahati na sila sa tatlo. So, malaki ba? Maliit? So, dagdagan pa natin ng konti. 25. Dagdagan natin to ng dalawa. 27. Ito, dadagdagan ko ng dalawa. 29. Okay. Ano itsura? Ayun. Lumaki yung isa. So, ito dapat 29, 51, no?
51. Yan, kasing laki na sila. Tapos isa pang box dito, mga kalahati lang, mga hanggang dito lang sa gitna. So, anong coordinate yan? Anong coordinate gagamitin ko? Still row 5. Pero, 51 to, no? Plus 2 colon, 50, 52, 53. So, meron akong row 5 colon 53. 2, row 20, 53 plus 22, 75. 75. So, 77 na lang. Double, no? Control W. Yun, sakto. Sakto yung boxes ko. 3. Ay, kalahati lang pala to, no? So, anong papalitan ko rito? Yung 20. Kalahati lang siya eh. So, ano ilalagay ko dyan? Ano ilalagay ko? 15. Try. Ayun. Okay. Okay na. Dito lalagay pa ako ng isang box dito. Maliit lang na box. So, anong coordinate niyan? So, at anong coordinate nun? Kung ang last ko is row 15, so, pwede ako magsimula sa row 17. Yan, no? Row 17. Colon ano? 53. Kapantay nitong box na to. 2 row ano? 19. Colon 77. Double box. Control W. Oops, mali. Mali yung word ko, no? Typo error. D-O-U-B L-E. Oops, mali pa rin. Wrong spelling, no? Hindi bubble eh. Double. So, letter D dapat yan. Okay? Yun, sakto. Meron ako dito sa gitna. Okay? So, sakto na. So, ano ilalagay ko dyan? Lalagay ako rito, dito, tsaka dito. Itong area na to para sa profile. Itong area na to para sa schedule. Ito para sa enrollment. Okay? So, ilan yung program natin for profile? Meron tayong add. Tignan ko nga. So, meron tayong asan? Ito, new profile, edit profile, delete profile, ano pa? Tsaka display profile. So, meron tayong 4, no? 4 para sa profile. So, ang gagawin ko, sa loob ng box na to, dito lang ako maglalaro, no? Sa 5, 3 hanggang 2027. So, at sa loob niyan, that is row 6. Colon 3, sabihin natin, row 6, colon, so, i-colon 4 mo muna. Tapos, say, student profile. Yan. So, dapat yan mag-a-appear doon sa loob. Domain. Ayun, no? Gigitna niya na lang konti. Usog lang natin ng konti. Hindi siya dapat sa row 4. Mga row 6 yan. Control W. Ayun na. Okay na.
row 7. Tapos sa loob niyan, at row 6, yung row 6 ito, 7, 8. So sa row 8, andun yung unang selection. Kunyari, edit. Ay, tama, row 6, row 8, colon 5. Magdi-display ako ng N. Ganyan, no? Tapos, new profile. Ayun. So, try natin, ha? Ayun. So, sabihin, pag sinelect ko yung N, magra-run yung new profile, no? So, the same location na box, kaso this time row 9 na ako. Colon 5, isisay ko ay edit. So, E. Pwedeng E. Okay. This is for edit profile. Okay. At row 10, colon 5 pa rin, magdi-display ako ng string na, so new profile, edit profile, so let's say D. Okay? That is for delete profile. Meron ba tayo nun? So at row 20, colon 5, say V. Yan ay for display, no? Display profile. Try natin. Ang layo. Dapat magkakadikit lang sila rin eh. Ba't napunta to rito? So, nagkamali yung row ko. Nung V tsaka nung D. Yon. This is 9. This is 10. And this is 11. Layo. Yun. Okay. So, ito yung for student profile. So, dito naman yung for schedule, no? All about schedule program. So, ganun pa rin. Row 6. Ayun, no? Nung colon. Dapat colon, ano ka? Colon. Anong colon? Row 6, hindi 7, no? Yung 7 sa loob yun ng student profile. So, row 6, anong colon? Anong box ba ng student, ng schedule? Ito, 29, no? 529. So, row 6, colon 30. Ito yun, 29, no? Say, sabihin natin ano, schedules. Yan. Run. Ayun, ayun siya, oh. So, iuusog na lang natin. Gawin nating 35. Okay? Ayan. So, again, another selection dito. Tignan natin yung selection natin ng schedule. Ilang schedule natin. Change schedule. Ano yung i-schedule? Display schedule, meron tayo. D-schedule, display, view schedule, new schedule, at saka e-schedule, that is for edit schedule. Okay? So, 4 din, no? 4 din.
So, kung apat din yan, gagawin ko lang dyan, ito. Gayahin ko lang to. Tapos palitan ko yung entry. So, at row 8, colon 35, di-display ko ay paano yung new schedule. Anong letter ang i-assign natin sa new schedule? S? Sige, S. Yan, no? Sabihin natin dito, schedule. Yan. So, at 9, row 9, colon 35, i-assign ko yung edit schedule as ano maganda, C. Hindi na pwedeng E kasi meron ng E. Ayun, oh. So, anong gamitin ko? Yung S para sa schedule. W na lang. Ayan, sige. W tayo, no? So, this is to edit schedule. Okay. So, next, sa row 10, colon 35, ano ipaprompt ko dyan? Yung schedule, edit schedule, may delete ba tayo ng schedule? Try nga muna natin kung may delete tayo ng schedule. So, meron tayong n-sched. Okay. Ano yung d-sched? At saka yung v-sched. Meron tayong edit sched. Ayun. E-sched. So, meron tayong d-sched tsaka v-sched. So, try nga natin. Do d-sched. Ito, dinidisplay niya yung subject schedule. Okay? So, may display schedule tayo. Sabihin natin, ACT 21, FDE 211. Ayun. Okay. So, yung d-sched, ang function nun ay i-display yung specific schedule ng subject. Ano yung v-sched? Do v-sched. ACT 11. Ayun. So, yung v-sched is dinidisplay yung buong schedule ng section. Okay, so dalawa na. So, Modicom, wala tayong delete schedule. Modicom main. So, kailangan kong execute yung display ng schedule. So, J, no? Para sa subject schedule. Subject schedule. Okay. So, at 11 colon 35, kailangan ko i-display yung lahat ng schedule, no? So, ano to? Letter D o letter, anong gusto nyo? Q na lang. Ayoko ng Q. Anong gusto nyo, mga kapatid? Letter P? Sige, letter P, no? This is to display, gawin natin itong section schedule. Yan. So, run natin. Ay, sorry. Run ulit natin. Do main. Ayan na. Kaso sablay. Ang layo. Hindi siya row 35. Hindi siya row 35.
29, 30, 31. 31 siya, no? 31. Okay, pag ni-run, ay, ano ba tong nila-run ko? So, run natin yung main program. Ayan. Okay. Next. Dito naman tayo sa part na to. Ano to? Enrollment, no? So, enrollment siya. Gusto ko lang konti yung word na schedule. Gawin ko lang itong mga 35. So, enrollment. So, ilan ang enrollment subprogram natin? Ilan ang enrollment subprogram? 3. Enroll, change section. Enroll, change section. Tapos, display enrollees. So, 3 siya, no? So, paano ko ilalagay yun? Ilalagay ko yun sa loob ng pangatlong box. Ang coordinate ng pangatlong box ko ay 553 to 1577. So, 553 to 1577. Doon lang ako maglalaro, no? So, sa row 6, 53, 58, no? So, at row 6, column 58, isasay ko, enrollment. Yan. Run. Okay, ayun na siya, no? Andun na siya. So, mga 60 to. Kawawa naman yun. Mga 60. Okay, question? Wala pa naman, ano? So, at row 6, at row 8 tayo, no? At row 8, anong column? So, galing ako sa 53. Sa mga 55. Isasay ko yung unang, yung unang selection. Ano yan? Enrollment. Okay? So, ano magandang ilagay dyan? Letter H? Sige, letter H na lang. So, enrollment. Okay. So, at row 9, column 55, yung next selection ko ay 3 yan, di ba? Anong next selection? Change schedule. Letter C tayo. Letter C. Yan. So, that is change schedule. Okay? So, at row 10, column 55, yung pangatlong program. Ano yun? Listing. So, L tayo. L. Tapos, sabihin natin to section listings. Ay, sorry. Try, Control W. Do. Yun. Sakto na. Sakto na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, eksakto siya. No? Question? So far? Wala? Any question? Hello? Kaso maliit dito. Wala po. Maliit to, maliit. So, kulang pa. Lalagyan ko pa rito sa ibaba ng isa pang selection. Okay? Sa bandang enrollment side. Sa bandang enrollment side. Ito, no? Sa babang baba, anong last line natin? Row 15. Ito yung box ng enrollment, row 15. So, dito, at row 14, sagad sa line,
colon 55 isa maglalagay pa ako na isa pang selection Q. Yan, that is quit o kaya exit para may exit yung program nyo. Yan, ito Q, quit or exit. So medyo maliit ito, gawin natin, liitan natin ito, pantay-pantay na lang natin yung box natin. So hanggang ano lang tayo, row 15. So ito siya, 15 ito. So ito gawin din natin 15. So ito gawin din natin 15. Okay. Ito sa row 17, try muna natin. Ayun, so pumantay na. Gusto kong lakihan ito sa banda rito. So papalitan ko lang dyan yung row. Ito siya, diba? So inside na 53, gamitin ko yung 29. Okay? Run. Yan, mahaba na. So, okay na ako dyan. Para pantay siya doon. 29. Yan. So, okay na ako dyan. So, dito, maglalagay ako ng prompt. Anong prompt ilalagay ko dyan? So, anong prompt? So, sa loob ng box na ito, no? So that is 18. Row 18 colon 31. So at 18 colon 31. Paano ko nakuha yon? Ito yun, no? Yung upper right corner ko 17. So yung lower left corner, upper left, lower right na 19. So yung 18 ang nasa loob. No? 29 to, yung colon. So pasok sa loob 31. Okay? So nandito siya. At 1831, mag-say tayo ng please choose an option. Yan. Ngayon, ang maganda dyan, lagay natin yung mga options na available. So ano ba yung mga available options natin? NEDV SWJP CHLQ. Ang dami. Huwag na lang, ayoko lang, ganyan na lang, no? Nakakatamad mag-type. Yan. Please choose an option. So, humihingi siya, no? Humihingi siya ng entry. So, mag-get ako rito. Get option. Nag-get ako dyan, kailangan mag-variable sa baba. Read. Gumamit ako ng variable option, kailangan ko mag-declare. So, sa taas, option is equal to space 1. Bakit? Kasi ito lang naman pwede maging laman yan, eh. Itong mga letters na ito, no? So, pag nira natin, ayan. Dapat, pag pinress yung letter Q, mag-quit yung program. Pag pinress ko yung letter N, magra-run yung new profile. Pag pinress ko yung letter H, mag-i-enroll siya ng student. Okay? So, yan na. So, please choose an option. Hindi na natin nilagay itong mga ito, no? Pero usually nilalagay yan. Pero sa case ko, wag lang. Gagawin ko na lang dyan, kukulayan ko na lang itong mga ito. Kunyari gusto ko, ito, nagbi-blink. Ito lang tatlong to gagawin ko. Paano ko pa biblinkin yung tatlong yan? No? Tapos ibang kulay. Para ma-emphasis yung selection. Pero lahat yan pwede nyo i-apply. So, dito ko lang i-apply sa enrollment. Okay? So, pasok tayo ulit. Ito lang ang lalagyan ko ng blinking selection. Ito, no?
So, kung nakikita nyo, sa 855, nandun yung H. So, that is, ano to? 55. So, 56, no? 56. Nandun yung H. At 956 yung C. At 1056 yung L. At 1456 yung Q. What 56? Kasi yung eto nasa 55. Okay? So, ang gagawin ko dyan, uulitin ko lang yan. At 8, ang style dyan, papatungan ko siya, no? At 856, say, isi-say ko yung H. Okay, so, at 9, at 9:56, isi-say ko yung C. Tapos, at 10, pagandaan kayo ng ng main menu screen ng main menu 56, kailangan maganda yung main menu nyo, yung screen L, no? Tapos at 14, 56, say Q. Ngayon gusto ko, ayan na, itong tatlong to kulay blue o green. So set color to, paano ba yung green? GR, no? GR plus high green bago nagbi-blink. Tapos papatayin ko yung color dito. Okay? Pero yung Q, gusto ko red, no? Set color to R. Nagbi-blink din, okay? Plus asterisk. Tapos babalik yung default color. Set color to. So, tignan natin yung effect nung color rot. Set color to. So, tignan natin yung effect. Control W. Yan, okay? Ayos yung green niya, yellow So, okay na, no? So, pwede ka na hindi ilagay dito yung option. Yung mga nagbiblink, yan ang mga option na gusto ko. Yan yung mga selectable option. Pwede nyo rin gawin dito yan, tsaka dito, no? So, kung paano ko ginawa dito yan, ganun yung gawin nyo rito, tsaka rito. Okay? So, medyo maganda na yung aking screen. So, dapat, pag pinress ko yung Q, anong mangyayari? Mag-exit yung program sa Q o nag-exit. Okay? Run ko ulit, no? Dapat pag pinress ko yung H, i-enroll ko yung student. H, hindi nag-enroll. Ulit. Dapat pag pinress ko yung N, maggagawa akong bagong profile. So, N. Ay, hindi rin gumana. Bakit? Kasi hindi pa tapos. Okay? Modicom main. Okay na, no? May laman na yung option natin. Ang kailangan natin ngayon dyan is to check kung ano yung laman ng option para mapagana natin. Okay? So, tignan muna natin yung mga available program natin. Asterisk.prg. Ito yung program natin. 11 yan, ha? Tandaan nyo yung mga pangalan, ha? Okay na? Natandaan nyo na? Tandaan nyo yung mga pangalan. Okay? Tandaan nyo na? Tandaan nyo, ha? So, bubuksan ulit yung program. Modicom main program. Main. Yun. So, dapat malaman natin kung anong laman ng option. No? Kung anong laman ng option. Para yun yung i-call nating program. Okay? So, paano gagawin dito yun? Gagamit ba tayo ng if? Pwede tayong gamit ng if, kaso ang haba niyan, no?
gagamit tayo ng bagong function, yung do case. Do case. Okay? So, do case option. So, ibig sabihin nun, iraran natin whatever is the content of option. So, paano yan? Option is equal to, let's say, Q. Ano yung Q? So, do case ka ron, tapos dito tayo maglagay ng case option, sa baba na lang, case option is equal to Q. Ano yung Q? Pag pinras ko yung Q, ano mangyayari? Uy. Ano ba yung selection natin sa akin? Magki-quit. So, paano tayo mag-quit? Gagawin ko lang dyan is, quit. Diba yung command na quit ng dbase yun? So, quit. So, ganyan muna. Tapos, end case. Okay. So, quit lang muna nilagay natin. Ira-run ko. Console W. Run natin yung program. Yun. Pag pinras ko yung H, nag-exit lang siya ng program, no? Pag pinras ko yung Q, dapat exit siya sa dbase. So, Q. Ayun, nag-quit na sa dbase. So, gumagana. Okay? So, gawin natin sa lahat ng options ngayon yan. So, nag-quit na ako sa dbase. So, i-run ko ulit yung dbase. Okay? Yan. So, modicom main. Okay. So, ibig sabihin, gumagana. So, case option, Q is equal to quit. So, isa-isahin natin, no? Magmula doon sa profiling. So, case option, ano yung una? Ano yung una? Is equal to, anong una natin selection? Nandun sa taas. Ayun, o. Unahin natin yung profile. NEDV, no? So, case option is equal to N. Kung ang laman ng option ay N, gagawin niya, magki-clear siya ng screen. Ay, hindi siya magki-clear. Iraran niya yung program for new profile. Anong pangalan ng program? Do? Anong pangalan ng program for new profile? Hindi tinandaan. Ako, tanda ako. NPro. Okay? So, ibig sabihin, pag yung laman ng option ay N, iraran niya yung program NPro. Kasi yung N is a selection for new profile. So, ang pangalan ng program natin for new profile ay NPro. Hindi nyo kailangan ilagay yung .prg. Okay? So, case option equals E. So, that is edit profile. Okay? So, iraran king edit profile dapat. Sa case option equals E. So, iraran king edit profile. Okay. Ano pangalan ng edit profile natin? ePro. Okay? Kaya dapat kayo alam yung pangalan ng mga PRG nyo, no? So, yung ePro ko, that is for editing profile. Yun yung subprogram na yun. Yun yung pangalan ng program ko para pag-edit ng profile. ePro. Okay? So, another case, if yung laman ng option is equal to ano? D tsaka V, no? So, D is for delete profile. So, letter D. Okay? Anong i-execute niya? Do yung delete profile. Meron ba tayo nun? Meron. Anong pangalan nun? DL Pro. Okay?
Yun yung pangalan ng delete profile natin, dlpro.prg. Tapos case option is equal to v. So anong pangalan ng program natin for displaying the profile? dpro. Okay? Do dpro. Okay na. Meron pa 1, 2, 3, 4. So meron pa 11 yan eh, no? Case option is equal to, dito naman tayo, no? Dito naman tayo sa schedule, swjp. Case option is equal to s. Okay? Do, mamaya natin tignan, no? Another case option is equal to w. That is for, mamaya natin tignan. Case option is equal to, ano yan? swj tsaka p. swj do. Tapos case option is equal to p ba? swjp. So new schedule, edit schedule, subject schedule, section schedule. Okay, so anong pangalan ng program natin para sa new schedule? Anong pangalan nun? nsched. Do nsched. Skid. nsched, no? Tapos yung Sir. yung option para sa yung program natin para sa pag-edit ng schedule. Teka lang, mali spelling nito. Schedule. Yan, schedule. Ano yung program natin para sa pag-edit ng schedule? Meron tayo na e-sched, no? e-schced. Yung program natin para sa di-display ng schedule ng subject. Ang pangalan nun ay vsched. At yung isa naman ay dsched. So do vsched. Ito para sa pagdi-display ng schedule ng section. Ang pangalan niyan ay dsched, no? Do dsched. Okay na, kompleto na ba? 1, 2, hindi, kulang pa, yung sa enrollment pa. So another 3 options, no? Case option is equal to, anong option natin? HCL. So dito H, tapos case option is equal to C, tapos case option is equal to L. So yung L para sa listing ng lahat ng nasa schedule. Ang pangalan nun ay list. Do list. Yun namang C para sa change ng schedule. Ang pangalan ng program natin nun ay change_e. Yun yung pangalan ng program natin, no? Tapos para sa H, new schedule. So, idudo natin yung N. Ay, hindi, sorry.
Enroll pala to, no? So, idudo natin yung enroll. Ayan, no? Yung H para sa enrollment. Tama ba? Ayan. Pag pinress ko yung H, na-double yung sked. Check nga natin. Ito, sorry. Ayan, okay? So, pag pinress ko yung H, mag-i-enroll tayo. Pag pinress ko yung C, change tayo ng section. Pag pinress ko yung L, maglilist tayo. At yung last, pag pinress ko yung Q, mag-quit. And then, end case. Okay na kaya ito? So, try natin. Control W. I-run natin. Do main. Yan. Press natin yung letter L. Section listing. Wrong spelling to. Section listing. So, pag nag-press ako ng L, ayun, nag-run yung section listing natin. ACT 24. So, already overwritten. Yes. Ayun na. No? Display another? No. So, lagyan lang natin, kulang tayo ng settings dito. Set safety off. Para hindi nagtatanong. Okay? So, run ulit. Control W. Do main. Q. Listing. So, L. Enter section to display. ACT, hindi na siya nagtanong. 2-1. Ayun. Ito yung mga naka-enroll sa 2-1. Display another? No. Ngayon, dapat, pag nag-no ako dyan, ang balik ko dito sa main. Dito ang balik ko sa main. Hindi doon sa exit. No? Ang question dyan, paano mo yan pababalikin sa main. So, binuksan ko yung listing. Okay? Nag-display ako ng listing ng section. So, nagra-run yung listing program. Display another. Pag nag-no ako, nag-exit siya. So, ang gagawin ko, i-edit ko si listing program. Yan, si S-list. No? Yan. Ito yung S-list program natin. Ito yung listing program. Dito, pag nag-else ako, pag nag-yes siya, ibig sabihin niya maglo-loop. Pag nag-no, ibig sabihin mag-exit. Diba? So, ang gagawin ko dyan, mag-exit yan dito sa end-do. No? Sa babang-baba, pwede kong i-execute dyan yung main program. Do main. Control W. So, pag niran ko yung main, niran ko si L. So, nag-run na si L. No? ACT 21. Ayan na. Pag nag-yes ako, babalik siya doon sa taas. Yes. Okay. ACT 11. Ayan. Pag nag-no ako rito, dapat ang balik niya sa main. So, N. So, bumalik siya sa main. Okay? So, tapos na. So, ang gagawin nyo lang dyan, para bumalik sa main, lahat ng last line ng mga program nyo, lahat ng last line, lalagyan nyo lang ng domain. Okay? Kagaya nung ginawa ko dun sa dito, L. So, magnono ako. Okay? Tapos magkukwit ako. Nag-exit siya. Ngayon, tignan niyo yung ginawa ko dun sa Modicom S-list. Yung huling linya ko, nung S-list ko, nilagyan ko ng domain. Same true with other subprogram. Itong mga change, enroll, enpro, ensked, del pro, so on and so forth, except the main, no? Yung last line, lalagyan ko lang ng domain. Para pag nag-exit ako sa subprogram, ang balik ko dun sa main program. Okay? Ayun na. So, ibig sabihin yan, tapos na ang ating lecture. Ito na yung pinaka-main ko. So, i-apply nyo yan sa inyong system, no? Pwede nyo nang simulan. So dapat sinisimulan nyo na. Okay? Midterm. So, ngayon ay September. Okay?
Any question? So, wala na, no? Opo, sir.